The Last Will, written by Love Marian. Anak, pwede ka namang tumutol kung ayaw mo sa gusto ng daddy mo. Buong pag-aalalang saad ni Senyora Cherry sa kanyang nag-iisang anak na si Venus nang masolo niya ito. Ngumiti si Venus at ginagap ang kamay ng mami niya sa kahinaplos iyon. Mom, okay lang po sa akin. Susundin ko kung anong gusto ng daddy. Buong pangunawa niyang sagot rito. Pero, Mom, hindi na mahalaga ang kasiyahan ko sa mga ganitong sandali. Kung magiging masaya si daddy kapag nagpapakasal ako sa gusto niyang lalaki para sa akin, sino ba ako para tumutol? Isa lang akong anak na handang gawin ang lahat. Para sa ama na. Para sa ama na konti na lang ang araw na nalalabi sa mundong to. Gusto kong tuparin lahat na magpapasaya sa kanya, Mommy. Ang ina naman ang humaplos sa kanyang kamay habang dumaos-os ang luha mula sa mga mata nito. Anak, naiintindihan naman kita. Pero ikaw lang naman ang inaalala ko. Ang mararamdaman mo, gaya nga po ng sabi ko, hindi na mahalaga ang pansarili kong kaligayahan, Mom. Kahit na hindi ko pa nakikilala ang lalaking nais niya para sa akin, sigurado naman akong mabuting tao ito at makakatulong rin sa kumpanya. Kilala pa ni Daddy, hindi naman niya siguro ako ipapahamak, di ba, Mom? Tumango lang ang senyora sa kaniyakap na ang anak. Nais ni Don Carmelo na ipakasal si Venus sa isang business tycoon bachelor at kilala umano nito at nararapat para sa anak. Bukod sa mapapabuti ang kumpanya nila sa lalaking napipisil ng kanyang ama para sa kanya, ay ayon pa rito, mapapabuti rin siya rito. Dahil mabait umano itong tao at responsable, kaya umoo na si Venus sa hiling ng ama. Gusto rin naman siyang makita ng ama na maglakad sa aisles bago man lang ito pumanaw at masigurong nasa mabuting tao ang dalagang anak. Kung totoo man ang pagkakalarawan ng ama sa mapapangasawa ni Venus, ay wala na nga siyang dahilan pa para tumanggi. Hindi naman na big deal sa panahon ngayon ang magpakasal kahit hindi nito mahal kung praktikal kang mag-isip, lalo't nasa business industry ka, at para iyon sa ikakasaya ng ama niya. Kung saan masaya ang ama niya, ay doon siya. Pagkatapos nga niyang pumayag sa kasal na gusto ng ama, agad na hinarap ng magulang niya ang magulang ng mapapangasawa niya. Napag-alaman niyang matagal na pala siyang pinagkasundo ng mga ito. May konting tampo siyang naramdaman pero nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang daddy. Nang magharap na nga ang kanilang mga magulang ay wala ang pinagkasundo ng mga ito. Si Venus, busy sa kumpanya nila dahil siya na ang bagong CEO ng Gasville Oil and Gas Company. Sinabi na rin niya sa mami niya na hindi siya makakapunta dahil sa dami ng inaasikaso niya dahil pinag-aaralan pa niya ang mga finances and system sa kumpanya. Hindi siya business-minded, hindi siya mahilig sa ganito kahit pa business course ang kinuha niyang kurso sa kagustuhan na rin ng magulang. Mas hilig niya ang maging photographer at kumuha ng mga larawan ng mga nagugustuhan ng mga mata niya. Kaya isang pahirap sa kanya itong pinagdadaanan niya ngayon. Mas mabuti na rin sigurong makapag-asawa siya ng business-minded at pwede na niyang ipaubaya ang kumpanya rito. Pero sa ngayon, kailangan pa rin niyang matuto dahil pinaghirapan ito ng daddy niya. Kailangan may ambag siya at may alam siya nang sa ganon ay hindi siya maloko. Napag-alaman rin niya ang fuel company rin ang pinapatakbong negosyo ng mapapangasawa niya at sa batang edad nito ay natuto daw itong magpatakbo ng negosyo kaya nagtayo ito ng sariling negosyo at naging successful sa tulong at impluwensya na rin ng mga magulang nito at tinagurian rin itong richest bachelor sa henerasyon nila. Napahanga si Venus sa nalaman niyang iyon. Ang alam ni Venus ay Vergara ang apelyido ng mapapangasawa niya. Well-known nga naman ang apelyidong iyon. Pero sa pagkakaalam niya, 5 ang mga anak na lalaki ng matandang Vergara. Si Sander na panganay, Kail na pangalawa, si Matthew na pangatlo, Achelo na pang-4, at si Kanchi na bunso. Pero ni isa sa kanila ay hindi niya pa nakikita at hindi niya alam kung sino sa kanilang 5 ang mapapangasawa niya. At mukhang sa araw na mismo ng kasal nila niya ito makikilala. Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang malaking okasyon sa pagitan ng pamilyang Esquivel at pamilyang Vergara, ang pag-iisang dibdib nila. Matutupad na nga ang pangarap ng kanyang ama
ang maihatid siya sa altar ng simbahan at ipapaubaya sa lalaking mapapangasawa nito. Naka-automatic wheelchair si Don Carmelo Esquivel. Payat na payat ito at mahahalata mo ngang may sakit. Pero sa kabila ng karamdaman nito ay makikita ang saya sa mukha ng ama ni Venus habang sinasamahan siya nito. Nasa kabilang gilid rin niya si Senyora Cherry Esquivel na panay pahid sa mata dahil sa luhang ayaw maampat. Anak, Sambit ng ama habang papalapit sila sa altar kung saan may naghihintay sa kanila. Yes, Dad? anak, maraming salamat at pinasaya mo ako ngayong araw. Masaya akong lilisan sa mundong to dahil nasisiguro ko nang nasa magandang kalagayan ka at ang kumpanya. Ikaw na ang bahala sa mami mo, anak Venus. Natigilan si Venus sa kahinarap ang daddy niya. Dad, don't say that. Let's enjoy this day, okay? Naiiyak na saad ni Venus pero pinilit niya pa ring ngumiti upang ipakita sa ama na malakas siya. Tumango ang ama ni Venus. Let's go. Your husband is waiting. Tumango na rin si Venus. Umayos na nga siya at naglakad na kasabay ng malamyos na musika. Ano kayang pakiramdam na maglakad sa aisles kung ang naghihintay sa'yo ay ang lalaking mahal mo, kilala mo at mahal na mahal ka? Ipinilig niya ang kanyang ulo para iwaksi ang nasa isipan. Hindi na dapat niya iyon iniisip pa. Ang kasiyahan ng ama ang dapat niyang intindihin at iyon lang ang mahalaga, wala nang iba. Dumako ang tingin niya sa anim na lalaking nasa dulo ng altar. Hindi niya alam kung sino doon ang mapapangasawa niya. Siguro ang 5 sa kanila ay magkakapatid dahil may pagkakapareho ang mga mukha nila at ang matanda na malapad ang ngiti ay ang ama nila na si Mr. King Vergara. Isa-isa niyang tiningnan at inusisa ang mga mukha ng 5 lalaki. Isa sa kanila ay magiging asawa niya, ngunit alin sa mga ito? 1 linggo lang ang ginugol na panahon para ihanda ang kasalang ito, kaya wala na talaga siyang oras na kilalanin ang magiging asawa niya. Kahit saan na lang sa kanila. Halos magkakaedad lang naman sila at mukhang matatanda pa sa kanya ang mga ito. She's only 26 years old at sa tansya niya sa 5 nagwagwapuhang lalaki ay nasa edad na 28 hanggang 35 years old. Ang gaganda ng mga ngiti ng mga ito, para na lang sa isang lalaking nakayoko ang ulo na nasa pinakadulong bahagi na talaga namang nakuha ang atensyon niya. Nakalinya kasi silang 5, walang babaeng hihindi sa mala-Adonis na muka ng kalalakihang ito. Hindi santa si Venus para hindi mabighani sa kanila. Ilang hakbang na lang, makakaharap na niya ang mapapangasawa niya. Ilang hakbang na lang, magiging isang Vergara na siya. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay. Umatras ang 4 na lalaki at naiwan ang lalaking nakayuko kanina. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha at dumako ang malamig na tingin nito kay Venus. Kung gwapo ang 4 na lalaking nakangisi kanina, ay times 2 yata na pinagpala ang lalaking nakatunghay sa kanya ngayon. Sinalubong siya nito at nakipagbeso sa magulang niya. Nakipagbeso rin si Venus sa magulang ng lalaki. Hi, Sis Inlo. I'm sure you don't know us. I'm Sander. Nakipagbeso ito sa kanya. Ang panganay. Pangungusap ng kanyang isip. Mukhang masiglahing lalaki itong si Sander dahil sa lapad ng ngiti at teka, nakangiti rin sa kanya ang mga mata nito. I'm Kail. The second son. Serious type si Kael pero mukhang mabilis lang itong pasayahin. I'm Machilo. The fourth son. Gaya ni Sander, mukhang masayahin rin ito at mukhang babaero. Hindi niya lang sigurado pero iyon ang naaamoy niya. Ako si Kanchi. The youngest. Sa tansya niya, halos magkasing edad lang sila ni Kanchi. Masayahin na medyo serious type rin itong bunso. Bumaling siya sa lalaking hindi nagpakilala sa kanya. Kung ganun, marahil ito ang mapapangasawa niya, ang pangatlo sa magkakapatid na si Matthew, na pure serious type at mukhang pinaglihi sa sama ng loob dahil mukhang hindi marunong tumawa. Wow, hindi lang pala ito kasal. Meet and greet na rin dahil first time niya makita ang magiging bagong pamilya niya. Ang ganda mo, Sis Inlo. Puri pa sa kanya ni Kanchi. Thank you, bunso. Nakangiti niyang sabi rito. Anak, tawag ng mami niya sa kanya. Paglingon niya ay tumango ito. Pahiwatig na kailangan na nilang harapin ang magkakasal sa kanila.
Tumango naman siya saka humalik sa pisngi ng magulang niya. Iho, ingatan mo ang Venus namin. Nag-iisang anak lang yan. Sana matutunan yung mahalin ang isa't isa. Sa wakas ay narinig na rin niya ang boses nito. Very manly. Ako na pong bahala. Makakaasa po kayo. Humarap na si Venus kay Matthew at naglahad naman ng kamay ang lalaki kaya tinanggap na niya ito at inalalayan siyang humarap sa altar. Natapos ang seremonya na wala namang anomalyang nangyari. Sa kissing scene naman nila ay sa pisngi lang siya hinalikan ng lalaki. Ayaw rin naman niyang magpahalik sa labi, no? Hanggang sa reception ay walang imikan ang bagong kasal. Hindi rin ganoon karami ang kanilang bisita dahil biglaan nga ang kasalan nila at kung sino lang iyong nasa malapit ay iyon lang ang naimbitahan. Mga malalapit lang ring kamag-anak ng both side. Mrs. Vergara, tinatawag po kayo ni Senyora Cherry. Kinakabahang saad sa kanya ng kanyang sekretary. Bakit daw? Ang iyong daddy. Hindi na pinatapos pa ni Venus magsalita ang kanyang secretary at hinanap na ng kanyang mata ang asawa niya. Nang hindi niya ito makita, ay iniwan na niya ang kanyang bisita saka tinungo ang kwartong kinaroroonan ng kanyang magulang. Pagbukas ng pintuan ay tumambad sa kanya ang ama na may dugo sa bibig. Daddy! Nilapitan niya agad ang daddy niya. Naroon rin ang mami niya na inaalalayan ang asawa. Let's go to the hospital, come on! Pagmamadali niyang sabi, saka inalalayan na rin ang ama na makasakay sa wheelchair nito. Anak. Dad, huwag ka nang magsalita, okay? Akma na siyang maglalakad. Nang hawakan ng ama niya ang kanyang braso, lumingon siya rito, saka lumuhod para pantayan ito. Namumula na rin ang ilong niya. Dahil sa nagbabadyang luha, nahihirapan siya sa nakikitang kalagayan ng ama niya. Nahihirapan siyang magpanggap na malakas siya, lalo na kung makikita niyang hinang-hina ito. Diyos ko, Carmelo! Ang lamig ng kamay mo! Daddy! Anak, pasensya ka na kung pinilit kita sa kasalang ito. Kung mawawala ako at hindi mo na kayang pakisamahan ang lalaking hindi mo naman mahal, bumitaw ka lang ha. Huwag mo nang ipilit. Daddy, hindi ka mawawala. Hindi ngayon. Hindi sa araw ng kasal ko. Daddy, masaya ako. Pangarap natin to, di ba? Pangarap nating maglakad sa aisles at ihahatid mo ko sa altar kung nasaan ang mapapangasawa ko. This is our perfect day, Dad. Please, fight for me. Not this day. Not tomorrow. Don't let this day become my loneliness to remember. Tumango naman ang ama. Dumating na rin ang mga personal bodyguard nila para maibalik na ang ama sa ospital. Hindi naman kasi dapat lumabas ang kanilang ama. Pero dahil gusto nitong masaksihan ang kasal niya, ay pinayagan na lang siya ng doktor. Sabi rin naman ng doktor na hanggat maaari at hanggat kaya nila ay ibigay sa daddy niya ang lahat ng hiling nito. Bakit? Dahil hindi na rin naman ito magtatagal. Naiwan sa kwarto si Venus at doon niya binuhos ang sakit na nararamdaman niya. Hindi pa man nawawala ang ama ay sobrang nangungulila na siya dito. Sobrang sakit na ilang araw na lang ang hihintayin niya. Hindi na niya makakapiling pa ang ama. Napahagulgol na siya. Bakit kailangan ko pumalawan kung kailan ko kukunin ang daddy ko sa amin? Bakit kailangan ko pang ianda ang sarili ko para sa pagkawala niya? Tapos na ang buwan na binigay ng doktor sa kanya. Araw na lang ang bibilangin nila. Hindi na nila alam baka ngayon, mamaya o bukas, hindi na nila makakapiling ang ama niya. Daddy! Umupo siya sa sahig at sumandal sa kama at dinantay ang ulo doon, saka ipinikit ang mga mata habang ang mga luha niya ay hindi tumitigil sa pagbuhos. Napamulat na lang siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at nakita niya si Matthew sa bukana ng pintuan.
Agad siyang tumayo at pinahid ang kanyang mata para tuyuin ang kanyang luha bago humarap rito. I heard what happened. Gwapo ang asawa niya, pero hindi man lang niya iyon ma-appreciate dahil sa mga nangyayari sa kanila. Pasensya ka na ha, hindi ko na mahaharap ang iba pa nating bisita. Kailangan kong sundan sila daddy. Ayaw kong mawala siya sa paningin ko ng ilang oras. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Matthew. Lahat ng tao nawawala sa mundong ito. We are all destined to die sa ayaw at sa gusto natin. Ang sakit at pangungulila ay lilipas rin. Kaya kung gaano man kasakit ang nararamdaman mo ngayon, ay iiyak mo lang yan. Hindi naman nauubos ang luha. Pero nauubos ang sakit sa pamamagitan ng pagbuhos ng luha. Napatingin si Venus sa asawa niyang estranghero. Ramdam niya ang comfort sa presensya nito kaya muling naglandas ang luha niya. Hinaplos ni Matthew ang kanyang likod kaya mas lalo lang siyang humagulgol. Ang hirap tanggapin. Ang hirap isipin. Nag-awa ng asawa mo mula pagkabata na nagpasaya sa akin. Ang lalaking una ko minahal. Ngayon ay mawawala at hindi ko na makikita pa. Para akong pinapatay sa dahan-dahan. Hindi pa man lubos na kilala ang asawa niya ay nagawa niyang umiyak sa harapan nito. Hindi siya nagpakita ng kahinaan sa kahit na sino mang makakaharap niya. Pero sa lalaking ito, hindi niya kayang maging matigas sa harap nito. Ganyan siguro kapag asawa mo na, kahit na hindi pa niya ito lubusang kilala. Her instinct and pride trust him. He grabbed her and wrapped with his long hard shoulder. Naiintindihan kita. Minsan na rin ako nawalan ng pinakamamahal. I know how much you're in pain. Natigilan si Venus. Minsang nawalan? Sino ang pinakamamahal niyang nawala sa piling nito? She conduct a minor background check sa pamilya ng lalaking ito. Pero wala siyang natanggap na report na namatayan ito ng mahal sa buhay because even his grandparents are still alive. Oh, I'm sorry. Aniya na mapagtantong matagal na siyang nakahilig sa dibdib ng asawa. Kumalas na siya rito. She forced a smile. May I excuse? I need to go. Ihahatid na kita. No, you don't have to. Kakapangako ko lang kanina. Sa kasal natin, nasasamahan kita sa hirap at ginhawa na hindi mo na kailangang mag-isa sa kung ano man ang pagsubok na darating sa'yo. Napangiti siya sa sinabi ng asawa, pero may tumulo namang luha sa kanyang mata. She was touched with his words. He looked so sincere and trustworthy. Do they marriage will work? Pero, let's go! What is your name again? Natawa tuloy si Venus. They're totally strangers, pero ganun pa man, magaan ang loob niya sa lalaking ito. Mukhang nakikita na niya ang sinasabi ng daddy niya na responsable at mabait itong tao, kahit na medyo nonchalant ito and cold. Venus, isipin mo lang nakabilang ako sa 8 planeta, Matthew. Tumango naman ang huli. Ginagap na nito ang kamay niya sa kahinila na siya at patakbong nilisan ang kwartong iyon. Lumipas ang 3 araw at hindi pa rin sila iniiwan ng daddy niya na pinagpasalamat niya ng lubos. Sinong anak ang hindi gugustuhin makasama ang ama niya? Doon na rin niya sa hospital dinadala ang kanyang mga paperworks. Ganon rin si Matthew. Sinamahan siya nito at hindi iniwan. Maalaga si Matthew, kaya mas lalo lang gumaan ang loob niya rito. Nakita rin niya kung paano ito mag-alala sa mami ni Venus at lalo na sa kanya. May dala nga pala akong pagkain. Pasensya na. Medyo natagalan ako, may emergency board meeting kasi. Ani Matthew nang dumating. May dala nga itong fast food na nilapag sa center table ng sala sa hospital room ng daddy niya. Ayos lang Matthew. Nag-abala ka pa talaga. Pwede namang ako na lang ang magpa-deliver. It's my pleasure, honey. Malambing itong saad sa kanya sa kakinindatan siya. Hindi mapigilan ni Venus ang pagsilay ng kanyang ngiti sa labi dahil sa endearment ni Matthew. Hindi niya maipaliwanag ang sarili kung bakit kay bilis naman yata niya ang kiligin sa kanyang asawa. Maybe because she has no experience and she is a no boyfriend since birth. Masaya akong nakikita kayong magkasundo, sabat ng mami ni Venus. Wala namang rason para hindi kami magkasundo ng anak niyo po.
We're a couple now. Sa ayaw at sa gusto namin, we're legally married. Sana matutunan nyo ring mahalin ang isa't isa. Nang sa ganon, ay tuluyan kayong maging masaya. Nagkatinginan ang mag-asawa, saka nagngitian sa isa't isa na may hiya. We're working on that, ma'am. Sweet to hear. Nagngitian lang silang tatlo at nagsimula na ang kwentuhan. Si Don Carmelo naman ay mahimbing na natutulog. Ganon lagi ang senaryo nila. Ganon rin lagi ka-sweet si Matthew. Parang totoong mahal siya nito. They even shared bed dahil ayaw ni Matthew na umiiyak si Venus bago matulog, kaya't tinatabihan siya nito at kinikwentuhan ng kung ano-ano hanggang sa makatulog siya. Hindi na nawawala si Matthew sa mga mata niya. Kung mawawala man, ay matagal na ang 1 oras. Kaya hindi niya masisisi ang sarili niya kung bakit tila may puwang na ang asawa niya sa kanyang puso. Hindi ganun kahirap mahalin ang ganoong klase ng lalaki. Mga anak, tawag ni Senyora Cherry sa kanila. Tawag kayo ng daddy nyo. Dugtong nito na parang iiyak na. Nasa tabi ito ng daddy niya. Nagtaka si Venus sa pinapakitang kilos ng ina niya. Sabay naman silang tumayo at agad na lumapit sa ama. Yes, Dad. Ano pong gusto nyo? Matthew. Baling Don Carmelo sa asawa niya. Yes, Dad. Salamat ha. Dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko. Nakikita ko na magkakasundo rin kayo at matututunan yung mahalin ang isa't isa. Kinakabahan si Venus ng mga sandaling iyon. May hindi maganda siyang nararamdaman sa litanya ng ama. Nandito na naman ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan, ang takot na baka iwan na sila ng tuluyan ng ama niya. Wala ho iyon. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang anak niyo. Tumango ang Don sa katumingin sa anak. I'm sorry, sweetie. Itinaas ng Don ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ng anak. Bahagya pang yumuko si Venus para agad na maabot ng ama ang kanyang pisngi. Hinawakan niya rin ang kamay nito. Naramdaman niya ang lamig ng kamay ng daddy niya. This isn't right. Lumakas na ang tibok ng kanyang puso at tila ba gusto na niyang maglumpasay sa kakaiyak kahit na wala pa namang nangyayari. Dad, I think I have to go. No, Dad. Sunod-sunod na umiling si Venus. Nakita niya ang pangingilid ng luha mula sa mga mata ng ama. Ang paraan ng paghinga nito ay animo na pipilitan na. Mom, call the doctor. Ako na. Dad, stay with us. Stay with us. Kahit ilang linggo pa. Dad, I can't let you go. No. Pumikit na si Don Carmelo, pero muli itong dumilat. I'm suffering na, anak. I don't want this pain anymore. I'm tired. I want to rest. Dad, you can take a rest naman, tapos gigising ka ulit. Even I sleep and woke up, I still tired, Venus, anak. Please, let me go. But Dad... Isipin mong hindi na ako mahihirapan sa oras na tuluyan na akong mamahinga. I can't. No. I can't let you go. How can I bear the pain if you leave us, Daddy? No. Thank you for making me happy in my last moment, Venus. Ang mami mo. Alagaan mo siya. Baka hindi yan kakain kapag wala ako. Tumingin si Don Carmelo sa asawa niya. Mahal na mahal ko yan. Mahal ko kayo. Dad! Bakit ba ang tagal ng doktor? Pagod na tumitig ang ama niya sa kanya. Parang kinurot ng pino ang puso niya. Nakikita niya ang pagmamakaawa ng ama sa mga mata nito. It was shouting with tiredness. Kaya wala na siyang nagawa, kundi ang tumango at yumuko habang hawak ang malamig na kamay ng ama. Naramdaman niya ang pagpisil ng ama sa kamay niya ng mahigpit, kaya napatingin siya rito. Nakita niya ang paghinga ng malalim ng ama. Nakabuka ang bibig nito, nakatirik ang mata, at ang mga sumunod na nangyari ay kinapanghina ng tuhod ng mag-ina.
dahil tuluyan ng pinakawalan ng ama ang huling hininga nito at tuluyang pinikit ang mga mata at hindi na muling humigo pa ng hangin. Tuluyan ang nalagutan ng hininga si Don Carmelo. Daddy! Daddy! Anak, wala na ang daddy mo. No. No. Wake up, Dad. Wake up. Niyugyug niya ang balikat ng ama pero wala na yung response. Dumating na rin ang doktor kasama si Matthew. Sinubukan ng mga doktor na i-revive si Don Carmelo. Pagkaraay sinabi na ng doktor ang time of death nito. Daddy. Bakit ang tayo, Ju? Bakit mo kami iniwan ni Mami? Hindi mo ako handa. Dati, gumising ka na po, please. Let's talk. Magkwentuhan pa po tayo, please, Dati. Niyakap siya ni Matthew at doon na binuhos sa bisig nito ang sakit na nadarama sa pagkawala ng kanyang ama. At nawala na rin siya ng lakas at tuluyang nilamon ng dilim. Isang linggo na ang lumipas. Ang ina niya ay pansamantalang kinuha ng mga kapatid nito para malibang dahil wala na itong gana sa lahat ng bagay. Gusto rin siyang isama ng mga ito pero hindi siya pumayag. Kailangan niyang alagaan ang kumpanyang iniwan sa kanya ng ama niya. Si Matthew naman, minsan na lang sila nagkikita. Kahit na nakatira naman sila sa iisang bubong, marahil busy rin ito. Hindi niya maipagkakailang namimiss niya ito. Akala niya kapag nawala ang daddy niya, ay hindi na siya mangungulila ng lubusan gaya ng naiisip niya noong hindi pa niya nakilala si Matthew. Dahil nandito si Matthew at tutuparin pa rin ito ang pangako sa harap ng Diyos. Pero nagkamali siya. Ang nangyari pa ay 2 tao na tuloy ang namimiss niya. Hindi na sila nag-uusap simula nung mailibing ang ama niya. Hindi na rin sila natutulog sa iisang kwarto kaya hindi talaga sila nagkikita. Maayos ang pakikitungo ni Matthew sa kanya nung buhay pa ang daddy niya. Halos hindi siya iniiwan nito kaya nga nahulog ng tuluyan ang puso niya rito. Pero ngayon, hindi na niya ito maramdaman. Bagay na nagbibigay katanungan sa kanyang isip. Pero pinili na lamang niyang baliwalain iyon. Isang araw ay nagkita sila sa kanilang living room. Nanonood ng balita si Matthew. Tiningnan lang siya nito at muling binalik ang tingin sa TV. Medyo awkward sa kanya ang tagpo nilang iyon. Kumain ka na ba? Nagluto kasi ako. Nag-crave ako ng Chicken Bicol Express. Baka gusto mo lang. I already ate outside. Tanging nasabi na lang niya. Saka nagtuloy na palabas. Dala ang kanyang camera. Dahil sa ginawa niyang busy ang kanyang sarili, ay hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataon na malibot ang bagong bahay nila ni Matthew. May nakita pa naman siyang ilog sa unahan ng pinagtirikan ng bahay nila at may gubat rin. Malaki kasi ang property na iyon na hinanda pala talaga sa kanila ng mga magulang nila at niregalo sa kasal nila. They know that Venus loved nature, kaya doon nila napiling bumili ng napakalawak na property. Nag-day off siya sa trabaho dahil wala siyang gana pumasok. Namimiss niya ang mami niya, ang daddy niya, at si Matthew. Iha! Kumusta ka na? Nakangiting salubong sa kanya ng mami ni Matthew paglabas niya ng bahay. Masigla itong hinagkan siya sa pisngi. Hello po, tita. I'm good. What, tita? Call me mama. You're my son's wife. Natatawang sabi nito. Oh, I'm sorry, mama. Bakit hindi kayo nagsabi na papasyal pala kayo? Surprise! Anyway, nasaan si Matthew? May pasalubong ako sa inyo. Galing akong Hawaii. May business trip kami ng papa nyo. Siyempre, hindi naman pwedeng wala kayong pasalubong. Sumenya siya sa mga katulong na nakabuntot rito at may dalang iba't ibang naka-imprint na international brand sa paper bags. Tuloy po kayo, mama. Nandyan sa sala si Matthew. Tumuloy na nga sila. Pagdating nito sa sala, ay biglang lumapad ang ngiti ni Matthew sa ina nito.
Mama, I'm glad you're back. Masiglang sabi nito sa kahinagka ng ina. I miss you, son. Kanina lang ang cold nito sa kanya. Ngayong nandito ang mama nito, eto't ang sigla. Tumabi siya kay Matthew sa mahabang sofa. Para naman masabi ng mama niya na ayos silang dalawa at wala na itong dapat alalahanin. Pero napaawang ang bibig ni Venus nang umusog si Matthew. Tila ba nandidiri ito sa kanya? Kung dati dikit ito ng dikit sa kanya. Pero ngayon, para siyang may malubhang karamdaman dahil sa ginawa nitong pag-usog. Napasmirk si Venus. She even massaged her temple. Pwede naman siguro silang hindi magkunwari dahil alam naman both side na fixed marriage lang ang nangyari and it is because of her father's last will. Pero natapakan pa rin ang pride niya dahil sa ginawa ni Matthew. Lalo na nang mukhang napansin ng mama nito ang pag-iwas nito kay Venus. Excuse me po. Tumayo si Venus at tinalikuran na sila. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang iisipin ng mama ni Matthew sa kanya. Hindi na siguro big deal kung hindi ko sila pakitunguhan ng maayos. We're not that close. At wala na si Daddy. Hindi na rin niya makikita pa ang nangyayari at mas lalong hindi na malalaman ni Daddy kung sakali mang hindi mag-work ang marriage namin. Ma'am, kayo po pala. Gusto niyo po ba ng merienda? Maghanda ka na lang ng merienda para sa bisitang dumating. Sino po? Matthew's mother. Kumuha ng tubig sa ref si Venus at uminom ng isang baso. Nagpasya siyang ituloy ang plano. Ano bang gagawin niya dito? Kung gayong wala naman siyang masyadong makakausap, mapapagod lang siya lalo. Pwede naman siyang dumaan sa back door. Pero ewan ba niya at sa front door pa siya dumaan? At syempre, madadaanan ng sala. Pero bago pa man siya makadaan sa living area, ay narinig niya ang pag-uusap ng mag-ina. What is your plan? I don't need her anymore, Mom. Her dad died already. Wala nang rason para maging asawa ko pa siya. Mama, you know I'm not ready to settle down. Narinig niya sabi ni Matthew. Her ego crushed. Her heart teared. She felt embarrassed. Nakuyom niya ang kanyang kamay. Malinaw na sa kanya na ang lahat ng iyon ay pagkukunwari lamang. For what? Because of pity? Because her dad is dying? He didn't have to act like that and made her fall. Why not try her? Baka mag-work ang marriage niyo after a year. Pero mama, dahil ba hanggang ngayon hindi mo pa rin ma-let go si Iris? Matagal na siyang patay, Matthew. Move forward, son. Hindi pwedeng umiikot ang mundo mo sa taong wala na. But Mom, I know how much you love her. Your dad and I saw it. Kaya nga we decided to cut off your engagement with Esquivel's one and only ear. Pero Matthew, she's gone 3 years ago and she will never be back. But still, I can't replace her in my heart, Mama. Nanikip ang dibdib ni Venus. Iyon pala ang sinasabi nitong nawalan rin ito ng mahal. Kaya naiintindihan niya si Venus noong mga sandaling tumatangi siya dahil sa takot na mawala ang ama. Pero mali si Matthew sa part na pinakita nito ang pag-aalaga nito na para bang mahal na mahal siya nito. Or did she just become a rebound? Iniisip ba nito na siya ang namayapa nitong nobya kaya ganun siya ka-caring sa kanya? Carmelo is a good friend of your papa. Malaki rin ang utang na loob natin sa kanya. Ito lang naman ang huling hiling niya. Ang maging asawa mo ang anak niya. Because he trusts you. Kahit pakitunguhan mo na lang ng maayos ang anak nila. Mama, wala na siya. Hindi na niya malalaman ang nangyayari dito at mangyayari dito. Sapat na iyong naranasan niya at naging masaya siya noong buhay pa siya. Sapat na iyong nakita niya na maayos kami ng anak niya. Matthew, stop this, Ma. Napakagatlabi si Venus para pigilan ang luhang gustong maglandas. Mahigpit pa niyang nahawakan ang kanyang digital camera. Nagtuloy na sa paglalakad si Venus. Huminto pa siya sa kung saan nakikita siya ng mag-ina at nabali nga ang tingin nila sa kanya. She just gave them a cold gaze. Saka nilagpasan na sila. Wala siyang balak na magkunwaring hindi niya narinig ang lahat. Napakuyom siya ulit ng kanyang kamao. Just like her, napilitan lang din si Matthew. Ano pa bang ine-expect niya? Boy, deeply in love with you.
Click here, click there. Walang tigil si Venus sa pagkuha ng larawan na nagugustuhan ng kanyang mga mata. 3 araw na siyang mag-isa at tanging kamera niya ang kasama niya. 3 araw rin siyang hindi pumapasok sa opisina at hindi umuwi sa kanila dahil wala siyang gana sa lahat maliban sa kanyang comfort, ang kumuha ng mga larawan at mamasyal sa bundok. She feels lonely. Pakiramdam niya wala na siyang silbi sa mundong to. Nag-iisa na lang siya. Hindi pa rin umuwi ang mami niya dahil buong akala nito ay ayos lang siya dahil may Matthew naman siyang maalaga. Hindi niya sinabi sa mami niya ang mga nalaman niya dahil ayaw niyang mag-isip ito. Doble na ang sakit at pangungulila niya sa 2 lalaki. Bakit ba kasi siya nagpadala sa mga pangko-comfort nito? Hindi sana siya nagkakaganito. Pero sino ba namang hindi madadala? Kung mawawala na ako at hindi mo na kayang pakisamahan ang lalaking hindi mo naman mahal, bumitaw ka lang ha. Naalala niyang litanya ng ama. Maybe I will now take your advice, Dad, she said habang nakatingala sa kalangitan. Pero parang may bahagi ng kanyang puso ang tutol. But I think I need to try if this is worth letting go. Baka pwede niyang akitin ng asawa niya para ibalik sa kanya ang pagmamahal nito. I'll give it a try. Because if I fail, hindi na ako mag-aasawa ulit. Matthew naman, dati naman natin tong ginagawa ah. This is your way of forgetting your late fiancé, right? Bakit ilap ka na sa akin ngayon? Natigilan si Venus nang maabutan sa sala ang asawa na may kandong na isang babae na humahalik-halik sa liig nito. Gumuhit ang sakit sa kanyang puso pero pinanatili niya pa rin ang kanyang postura at hindi nagpahalata na may kakaiba siyang nararamdaman. Chloe, enough. May Get a hotel, motel or a lodge. Huwag kayong magkat sa pamamahay ko. Walang emosyon niyang sabi sa katinitigan ng masama ang babae. Sabay pa na tumingin ang dalawang naglalandian sa harap. Matthew pushed Chloe, kaya tumayo na si Chloe at humarap kay Venus. Should she really try? Tama ba ang desisyon niya? Matthew is too much. Oh, who's this girl na inaangkin ang bahay mo, babe? Is she your new secretary? Maarting sabi nito na tinitigan pa siya mula ulo hanggang paa. She knew to herself that she's not presentable this time dahil galing siyang bundok. Ito nga lang ang suot niya nang makipagkita siya sa kanyang attorney, a 6-pocket brown cargo pants at naka-long sleeve turtleneck, black top, na pinarisa ng black boots and brown bucket hat at may dala pa siyang camera bag. Chloe! Napahilot siya sa kanyang sentido. What? Look oh! She smells stinky. Maybe she's your katulong. She looks pulubi kasi, babe. She smirks at her sa kanilapitan ang babae. I may smell stinky and look pulubi, but if you know me, she'll look at her from head to foot. Who knows? I may be the person you didn't expect me to be. Mukhang hindi mo kilala. Chloe rolled her eyes and folded her shoulder across to her chest. You know what? Istorbo ka. Get out. How dare you? I said, get out of my house. You, wala kang karapatan. Masama ang tingin na binalingan ni Venus si Matthew. Natigaga lang habang nakatayo sa likod ni Chloe. Matthew, pwede ba? Kunting respeto naman sa akin, kahit katiting man lang mahiya ka. Alam ko wala na si Daddy sa mundong to, at wala ka na ring rason para pakitunguhan ako ng maayos. Pero yung magdala ka ng babae dito at laitin ako, it's a big no. Wala kang karapatang maglande or maybe you can, pero wag dito. Venus, look, I didn't know she would come. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang address natin. Teka nga, Matthew. How could you make an explanation to her? I'm his wife. Matigas na sabi niya saka nag-walk out. Alam niyang naglock na ang panga ni Chloe pagtalikod niya dahil hindi na ito nakapagsalita. Inis niyang binalibag ang pintuan pagpasok niya sa kwarto niya. Hindi man lang nagsalita ang Matthew na yon at hinayaan lang siyang laitin ng babaeng higad. She can't control her temper anymore. Halo-halo ang emosyon niya, ang galit, ang sakit,
at ang pangungulila niya sa daddy niya. Why the world is so unfair to her? Bakit parang pinagdamot ng mundo ang konting kasiyahan na nais niya? Agad niyang pinahid ang kanyang luhang naglandas. Hindi na niya alam kung para saan ang luhang iyon. Hinubad na niya lahat ng saplot niya sa katawan at hinayaan sa sahig sa katinungo ang shower room. Pagtapat niya sa shower ay otomatikong bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan at hinayaan lang na haplusin ng tubig ang kanyang balat. Daddy. Humalo ang tubig na mula sa shower sa kanyang luha. Parang ang bigat ng dibdib niya, ang bigat ng pakiramdam niya, parang panaginip lang lahat. Sana nga panaginip lang lahat ng ito. Yung pagising niya, healthy pa ang daddy niya, habang siya, masayang kumukuha ng larawan sa kung saan-saan. Hindi gaya ngayon. Hindi na nga niya alam kung paano ngumiti kapag nakakakita ng magandang tanawin. Kumilos na siya para maligo ng maayos. Pagkatapos ay lumabas na ng banyo na walang kahit tuwalya na binalot sa katawan. Tanging sa ulo lang niya. Pagkatapos makalabas at nakailang hakbang patungo sa walk-in closet niya ay nakaramdam siya ng mga titig na tila nanunusok sa kanyang kabuuan. Agad na dumako ang mga mata niya sa mini-sala ng kwarto niya at nakita niya ang lalaking nakatingin sa kanyang kabuuan. Pati paggalaw ng Adam's apple nito ay visible sa kanya. Pagkamangha ang nakikita niyang gumuhit sa mga mata nito. Namilog ang mga mata niya at hindi alam kung aling parte ng katawan ang tatakpan ng kamay niya. Shit! Agad na tinanggal niya ang tuwalya na nakapulupot sa buhok niya nang maalala iyon sa kamabilis at tinakip sa katawan niya. Hindi niya lang alam kung natakpan ba lahat. Nakita niyang tumayo si Matthew na hindi pa hinihiwalay ang mga mata sa kanya at lumapit sa kanya kaya napaatras siya. You trespass, Matthew? How comes? This is my wife's room. Anito na makalapit sa kanya. Venus smirked. How could you say that I'm your wife? Hindi mo nga ako maipakilala dun sa babae mo. Look, Venus, I was surprised too. Hindi ko alam na darating siya at pipilitin ako ng ganun. You don't have to explain. Besides, I am nothing to you. We're just married by papers, not by heart, right? Walang emosyon niyang sabi. Saka tinalikuran ito at binitawan ang tuwalyang nakatakip sa katawan. Wala na siyang pakialam. Nakita na nito. Bakit pa niya tatakpan? Wrap your body with this towel. Ani Matthew nang pulutin ang tuwalya. Huminto si Venus at bahagyang nilingon ng asawa. You saw everything at ito na rin ang huling pagkakataon na makikita mo because I already prepare our divorce paper. Maybe tomorrow pupunta dito si attorney to discuss What? Divorce? Yes, Matthew. I will let you go. Tama ka. Wala na si Daddy. You'll never know what happened and will happen. Masakit sa kanya ang desisyon niyang iyon. Hindi na lang siguro niya susubukang manatili. What she saw a while ago helped her to make a decision. Narinig niya ang yapak ni Matthew papunta sa kanya. No! I won't sign it! Matigas itong sagot sa kanya. Hindi na inisip ni Venus ang hubot-hubad niyang katawan. She faced her husband. Why? This is your big chance to be free again. Wala na si Daddy. You don't have to play and act like you're trying to work our marriage. I don't want to be a divorced man. Come on, Matthew. Narinig ko kayo ng mama mo nung pumunta siya rito. So stop playing fool. Where have you been? 3 araw kang hindi umuwi. I've been looking for you. Pag-iiba nito ng topic. Napalabi si Venus. Feeling niya kakabagi na siya rito. Seriously, Matthew? Napaigtad si Venus nang biglang gumapang ang braso ni Matthew sa kanyang bewang at dinikit ang katawan niya sa katawan nito. Biglang nagbago ang takbo ng kanyang sistema pero hindi niya pinahalata iyon. She maintains her coldness and fierce look. What are you doing, Matthew? You know what? I realized something. Habang 3 araw kang wala. Nagsalubong ang kilay ni Venus dahil sa narinig. Anong sinasabi mo? Na may espesyal ka palang lugar sa puso ko. Ano bang sinabi ng mama mo sa'yo at nagbago ang isip mo? Wala. Sa tingin mo maniniwala ako? Nauto ka na naman ba nila? Hindi na niya natapos ang gusto niyang sabihin nang bigla siyang siili ng halik ni Matthew. Mariin,
Mapangahas ang halik na iyon. Sinubukan niyang manlaban at itulak si Matthew, kaya nabitawan ng asawa ang labi niya, pero hindi niya ito magawang sampalin dahil sa kapangahasan nito. Walang nang uto sa akin, Venus. At wala na kaming pinag-usapan ni Mama. Pagkatapos mong lumabas noon, I already fall for you. Sa araw pa lang ng kasal natin, I think iyon ang sinasabi nilang love at first met or first sight, whatsoever call that thing. Hindi ko lang matanggap dahil pakiramdam ko I am betraying Iris na nangaliwa ako. Pero, oo nga pala, patay na siya. O baka sinasabi mo lang yan dahil tinitingnan mo ako bilang si Iris. Please, don't use me because you missed her. Believe me or not, I see you as Venus, kabilang sa 8 planeta. Venus Esquivel Vergara, my wife, and not Iris, that long dead. Hindi nakapagsalita si Venus. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Matthew. Nakikita niya sa mga mata ng asawa ang pagsasabi ng totoo. Pero nahihirapan siya magtiwala at maniwala. Ikaw ba? Do you fall for me? Hindi pa rin nakapagsalita si Venus. It's okay. Gagawin ko ang lahat. Mahulog ka lang sa akin, Venus. And about the divorce? Huwag mong subukang ipakita yun sa akin. I will tear it into pieces. Pati mukha ng attorney na pupunta dito bukas. You crazy. Walang lakas na sabi ni Venus. Hindi ma-absorb ng utak niya ang mga sinasabi nito. This is out of the blue. Yes, crazy for you. That's why, go get dressed kung ayaw mong buong magdamag kang walang damit. Anito sa kabinitawan na si Venus ng tuluyan saka naglakad palabas ng kwarto. Pagkarinig niya sa pagsara ng pintuan ay agad na nanlabot ang tuhod niya at napaupo siya sa malimig na sahig. Guni-guni ba yon? She smirks. Baka kasi mamaya, pagod lang siya. Puyat si Venus kinabukasan. Hindi dahil sa kakaakyat niya ng bundok, kundi dahil wala siyang tulog kakaisip sa mga sinabi sa kanya. Hindi niya alam kung paano ba iset ang feelings niya dahil baka umasa na naman siya. Baka lasing lang si Matthew. Pero wala naman siyang naamoy na alak nang halikan siya nito. Natigilan siya nang maalala ang pagsiil ni Matthew ng halik sa kanya. Sana pala, hindi na lang siya tumutol. Hindi naman masama kung lumalim ang halikan nila at maisuko niya ang sarili rito dahil kasal naman sila. Asawa niya ito. Napabuntong hininga si Venus sa kaumiling na may ngiti. Kung ano-ano na ang naiisip niya. Gutom na siguro siya. Dinala na siya ng kanyang mga paa sa kusina. Yaya Mar! Natigilan siya nang makita ang isang bulto ng lalaki na nasa harap ng lutuan. Mahinahalo ito. Kilala niya ang bultong iyon. At mas nakilala pa niya ito na medyo nag-side view ito dahil may kinuhang seasoning sa may mini pantry. He looks so amazing dahil sa paglulutong ginagawa nito. At lalong naging cool ito sa paningin niya ang bawat galaw nitong sigurado sa ginagawa. Sa pinapakita nitong kilos ay animo sanay na ito sa kusina. Pakiramdam niya malalaglag ang puso niya dahil sa pagkabighani sa ginoong makisig na nakahawak ng sandok. Dumagdag pa ang kakisigan nito dahil sa suot nitong long sleeve na tinaas pa ang manggas hanggang sa siko. Simpleng tingnan pero malakas ang dating. Sinaway ni Venus ang sarili dahil imbis na ilayo ang loob sa asawa para madali lang bumitaw, bagkus ay nahuhumaling pa siya lalo sa simpleng paglulutong ginagawa nito. I'm just torn on because I like guy who was cooking skills. Bulong niyang saad sa kanyang sarili na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Oh honey, gising ka na pala. Umupo ka muna and wait at least 1 minute. Malapit na to. Malapad ang ngiting sabi nito sa kanya. Nang sa wakas ay napansin siya ni Matthew. Napahawak siya sa kanyang dibdib at gusto niyang maluha sa galak na nararamdaman. Parang hinaplos ang puso niya sa simpleng ngiti nito. Mas lalo lang tuloy gumwapo ang asawa sa paningin niya. Parang gusto niyang yakapin ito mula sa likuran habang pinapanood itong magluto. Venus, is there something wrong? Untag ni Matthew nang marahil napansin ang hindi niya paggalaw sa kinatatayuan. Hindi pa rin siya nagsalita. Parang tinakasan siya ng tinig dahil walang boses na lumabas sa bibig niya.
Sa pagtataka ni Matthew ay mabilis niyang pinatay ang stove at nilapitan ng asawa. Nakatingin pa rin ito sa kanya kahit noong makalapit na. Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling siya bilang tugon. Ano bang iniisip mo? Pinaplos ni Matthew ang pisngi ni Venus. Pinasadahan rin niya ng daliri ang tungki ng ilong ng huli, pati ang labi nito. Lumunok si Venus para mawala ang barat sa lalamunan niya. Umiwas siya sa ginagawa ni Matthew, saka nag-iwas din ng tingin. Stop this, Matthew. Stop making things that made me hard to let go. Pinapaasa mo na naman ako. Enough. And let's end this foolishness. I love you. And if you don't love me, I'll make you love me. Matthew naman. Bigla siyang niyakap ni Matthew. I won't let you go. Patawarin mo sana ako sa mga nasabi ko at narinig mo. Sa pangbabaliwala ko sa'yo after the death of your father. Believe me, akala ko kasi pagtataksi lang ibigin ka dahil akala ko nandito pa si Iris. Pero tama si Mami. Iris is dead and she will never be back. At hindi ko siya masasaktan dahil minahal kita. Pakiramdam ko lang talaga, pinagtataksilan ko siya. Kaya pinilit kong pigilan ang damdamin ko sa'yo. Pero habang tumatagal, Venus, mas lalo akong nahihirapan dahil sa pagpipigil na ginagawa ko. Mom made me realize to free myself from Iris. And sa pagkawala mo ng ilang araw, mas lalo ko lang natanggap sa sarili ko na mahal pala talaga kita sa kabila ng konting panahong nakasama kita. Kumala siya mula sa pagkakayakap kay Venus at nakita niya ang luhang naglandas sa mga mata nito. He wipes it with his finger. I miss you. I miss being with you at night, sleeping in the same bed, bringing you food kapag pauwi na ako, and talking nonsense thing to make you smile until you fall asleep just to forget the reality. Namiss kita, honey. Please forgive me for what I threatened you after your father passed away. Matthew, give me another chance, honey. Let me prove to you that I love you. Huh? I said I love you, she said with a smile. Napangiti rin ng malapad si Matthew. No joke? Umiling si Venus. Walang ano-ano'y siniil ng halik ni Matthew si Venus. Banayad ang halik niyang iyon na iginawad sa asawa. Napangiti naman siya sa pagitan ng kanilang labing magkahinang dahil sa ginawang pagtugon ni Venus. Mabilis niyang pinulupot ang kanyang braso sa bewang nito habang ang braso naman ni Venus ay pumulupot sa leeg niya. Kinarga na niya ang asawa at pinatong sa countertop ng kusina. Mas lalo lang lumalim ang halikang namagitan sa kanila. Kapwa na rin sila sabik sa susunod na mangyayari. Walang pagtutol sa kanilang isip at puso sapagkat nagkakaisa ito. Mukhang sa kusina pa mabubuo ang panganay nila. Matthew is sincere with Venus. Buong akala niya talaga ay hindi na siya iibig pang muli. Buong akala niya habang buhay siyang makukulong sa alaala nila ni Iris. But Venus set him free. He never ever thought he could be this happier. In sickness and in health, till death do us part. Piggyback rides and learning how to ride. You were my hero from the very start, teaching me to be brave, to be kind. Sunday drives and ice cream cones, fixing things I thought were beyond repair. Your strength, your patience, your gentle soul showed me what it means to